Magandang araw sa inyo lahat. Mula 7.25 million pesos noong 2007, naging 88.5 million pesos noong 2024 ang idiniklarang net worth ni Vice President Sara Duterte batay sa mga isinumite niyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN sa Office of the Ombudsman. Himayin natin ang pagtaas ng yaman ng Vice Presidente sa mga nagdaang taon. Sa SALN, simple lang. Assets minus liabilities equals net worth. Ang ibig sabihin ng assets ay real assets, personal assets at ang cash on hand o cash in bank. Ang real assets ay mga ari-arian tulad ng mga bahay at lupa. Ang personal assets naman ay mga ari-ari ang maaaring ilipat at galawin tulad ng sasakyan at alahas. Ang liability naman ay ang mga bayarin at utang ng isang tao. 2007, nahalal bilang Vice Mayor ng Davao City si Sara Duterte. Sa taong ito, nagdeklara siya ng mahigit 3.77 million pesos na real assets, 5.48 million pesos na personal assets, kabilang ang 2 million pesos na cash on hand o cash in bank. Suma total, 9.25 million pesos ang idiniklara niyang assets. Pero may naitala siyang 2 million pesos na liabilities, kaya ang total net worth noong 2007, 7.25 million pesos. Sa sumunod na taon, dumoble ang kanyang total assets. Mula 9.25 million pesos noong 2007, naging 20.27 million pesos noong 2008 at may 1.78 million pesos na liabilities. Ang kanyang net worth noong 2008 umabot sa 18.49 million pesos. Sa taong 2009 hanggang 2011, patuloy ang pagtaas ng kanyang assets. Lumaki rin ang idiniklara niyang liabilities na umabot ng 5.3 million pesos noong 2010 at 7.55 million pesos noong 2011. Ang resulta, bumaba ang net worth ni Duterte sa mga taong ito. 16.24 million pesos noong 2010 at 14.27 million pesos noong 2011. Taong 2012, lumaki ang kanyang assets na umabot sa 30.8 million pesos at may liabilities na 8.69 million pesos. 22.1 million pesos ang kanyang net worth sa taong ito. Nagpahinga sa politika si Vice President Duterte mula taong 2013 hanggang 2015 at nilaan ang panahon bilang isa sa mga partner lawyers ng Carpio and Duterte Lawyers. Sa kanyang pagkapanalo bilang mayor ng Davao City noong 2016, lumaki ang idiniklara niyang assets na umabot sa 41.8 million pesos, habang ang liabilities nasa 6.9 million pesos naman. Ang kanyang net worth noong 2016 nasa 34.8 million pesos. Sa taong 2017 at 2018, patuloy ang pagtaas ng kanyang assets habang unti-unting bumababa ang idiniklara niyang liabilities. 2017, umabot sa 44.8 million pesos ang idiniklara niyang net worth, 49.6 million pesos noong 2018, 55.6 million pesos noong 2019, 56.5 million pesos noong 2020, at 65.3 million pesos noong 2021. Sa kanyang pag-upo bilang Vice Presidente noong 2022, idiniklara niya ang net worth na mahigit 71 million pesos. Ang idiniklara niyang real properties ay nagkakahalaga ng 50.9 million pesos, habang ang kanyang personal properties gaya ng mga sasakyan at iba pang ari-arian ay nasa 23.85 million pesos. Idiniklara rin ni Vice President Duterte na meron siyang 3.75 million pesos na liability sa simula ng kanyang termino bilang Vice President. Noong 2023, tumaas ang kanyang net worth sa mahigit 77.5 million pesos. Ang dahilan nito, ang pagtaas ng kanyang real assets na nasa mahigit 54.8 million pesos, personal assets o properties na nasa 25.2 million pesos ang halaga, samantalang lumiit naman ang kanyang liabilities sa 2.55 million pesos. Sa sumunod na taon, 2024, patuloy ang pagtaas ng kanyang net worth na umabot sa mahigit 88.5 million pesos. Bagamat lumaki ang kanyang liabilities na nasa 9.95 million pesos, tumaas naman ang kanyang real assets na nasa mahigit 66.8 million pesos at personal assets na umabot sa mahigit 31.6 million pesos. Pero kapansin-pansin na noong 2019 hanggang 2024, walang idiniklarang cash on hand o cash in bank si Vice President Duterte sa kanyang SALN. Kinwestiyon ito ng ilang mambabatas sa pagdinig ng House Committee on Justice, lalo na't sa ipinakitang records ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa komite. May mga bank transaction ng Vice Presidente at kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio sa mga taong wala siyang idiniklarang cash on hand o cash in bank. Iprinisinta ng AMLAC sa pagdinig ang mga Suspicious Transaction Reports o STRs at Covered Transaction Reports o CTRs na may link umano kina VP Sara Duterte at kanyang asawa.
fact, sa records ng AMLAC, mayroong 33 suspicious na transaksyon na may kaugnayan umano kina Duterte at Carpio mula taong 2005 hanggang 2026. Ano man ang halaga, itinuturing na suspicious ang isang transaction kung ang pera ay unjustified, client is not properly identified, or the amount does not match with the businesses or the financial capacity of the client ayon sa AMLAC. Bukod dito, may kabuang 630 transaction na itinuturing na covered na nangangahulugang lampas sa 500,000 pesos ang halaga ng bank transaction sa loob ng isang araw. Ayon sa AMLAC, umabot sa 6.77 billion pesos ang kabuang halaga ng mga na-flag na transaksyon mula taong 2005 hanggang 2026. Sa halagang ito, 4.425 billion pesos ang pumasok sa kanilang mga bank account umano, habang 1.554 billion pesos naman ang lumabas mula sa kanilang mga account ayon pa rin sa AMLAC. Bangko po ang nagre-report dito sa EMLC. So, Ang nire-report lang po ng bangko sa AMLA, EMLC ay halimbawa yung mahigit 500,000 or kung suspicious. Kung hindi po mahigit sa 500,000 yan, hindi po i-report sa AMLA. So maari po or maari ring wala na meron transaction na mas mababa pa sa 500,000 na hindi na po na i-report sa amin. Humigit kumulang 791 million pesos naman na bank transactions ang sinasabing undetermined dahil hindi matukoy kung ito ay pumasok o lumabas na mga pondo. Sa isang pahayag, sinabi ni Vice President Sara Duterte na malinis ang kanyang service record. Hindi raw siya kailanman nagkaroon ng kaso sa paggamit ng pondo ng bayan. Lahat daw ng kanyang ari-arian at pera ay idiniklara niya sa kanyang salin. Ang bawat sentimo raw ay mula sa lehitimong pinanggalingan at may kaukulang dokumento. Ang mga totoong magnanakaw raw, hindi sa bangko pinapasok ang pera, kundi sa maleta. Sa isang press conference, sinabi ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte na sakaling matransmit sa impeachment court, ay mas maipaliliwanag nila ang mga sinasabing discrepancy sa mga dokumento ng AMLAC at sa salin ng Vice Presidente. Sinabi rin ni Atty. Powa na ang mga suspicious transaction ay hindi nangangahulugang may unlawful activity. Iyan Simbulan, Just Facts.